We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Kaibigan, naitanong mo ba sa iyong sarili ang mga katanungan na may kinalaman sa mga pag-anib sa iba't ibang mga organisasyon, mga simbahan? Saan nga ba nanggaling ang konseptong ito ng pagsasama-sama ng mga Kristiyano at ano nga ba ang paniniwala ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito? Sa ganitong paraan, makapagdedesisyon ka kung saan ang tatahakin mo sa iyong pananampalataya. Ito ang ating pag-uusapan, may kinalaman sa Iglesia. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. At muli, makakasama muli natin si Pastor Gatos para pag-usapan ng mga bagay nito, Pastor. Maraming salamat muli, Pastor Bry. At maligayang po pagbati sa aming po mga sumusubaybay ng palatuntunan ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy ang kapayapaan na inyo pong tinatamasa sa inyong mga sambahayan. At sa muli po, inyo pong tunghayan ang napakagandahong paksa na aming pong ipagkakaloob na paglilingkod sa inyo para inyo pong maintindihan ng lubos ang inyong kalagayan sa po kayong iglesia kaanin. At dahil diyan, Pastor, kailangan din po natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, nangangailangan po kami ng inyong pong pangangasiwa sa aming pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Samahan po kami at bigyang karunungan ng Banal na Espiritu at maunawaan namin, Panginoon, ang panukala ninyo sa amin patungkol sa inyong iglesia. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pastor, nabanggit po yung salitang iglesia. Medyo sikat na sikat po kasi yung salitang iglesia. Pero marami po sa ating mga tagapanood ang hindi naiintindihan yung salitang, yung mismong salitang iglesia. Ano po ba ibig sabihin, Pastor? Akala kasi kapag ka-iglesia ay napapatungkol sa isang samahan kaagad. Bagamat ganun nga naman ang ibig sabihin nun, pero very particular ang sinasabi ng banal na kasulatan kapag pinag-usapan ay salitang iglesia. Ang iglesia, Pastor Bry, ito'y hango sa original na lingwahe na Grego, na eklesia, na kung ating bibigyan ng kahulugan sa ating wikang ginagamit, ito yung mga tao na tinawagan mula sa kadiliman patungo sa isang kaliwanagan. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ito ay sa 1 Pedro 2:9. Tinawagan sila para sa isang layunin. Datapwat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote,
Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So may mission pala ito, Pastor. So sa makatuwid na yung mga tao na tinawagan mula doon sa madilim na panahon ng kanilang buhay patungo sa isang maliwanag na karanasan, para meron silang gagampanang tungkulin na mula sa ating mahal na Diyos. So hindi lang pala ito, Pastor, pangalan ng isang denominasyon. Ano? So gaano po ba kalawak ang saklaw nitong salitang iglesyang ito? Itong salitang iglesia na ginamit sa banal na kasulatan na termino, hindi na po natin babasahin yung mga talata isa-isa, kundi bibigyan na lamang natin sila ng Kahulugan. tungkulin din para kanilang saliksikin sa kanilang mga tahanan. Yung mga talata na aking ipagkakalob sa kanila. Sa 1 Corinto 11:18, ito'y samahan sa isang maliit na lugar. Iglesia ang tawag doon. Iglesia ang tawag doon sa maliit na lugar na yon. Ito rin ay samahan ng mga iglesia sa mas malawak na teritoryo ayon sa 1 Corinto 16:1. At meron pang isa, ito yung pasamahang pambuong sanlibutan ayon sa 1 Corinto Kapitulo 10 ang talata 32. So pumapatungkol pala, halimbawa, ang iglesia na ganito, sa iglesia sa barangay na ito, o iglesia sa mas malawak, lahat pala yun. Ang tawag pala iglesia, Pastor. Iglesia, sapagkat sila yung mga kinakatawanan ng mga taong mula sa isang madilim na pamumuhay, tinawag sila para sa layunin ng Diyos na dapat nilang gampanan. So, Pastor, saan po ba nabanggit sa Biblia mula sa ating Panginoon itong salitang iglesyang ito? Dito sa aklat ng Mateo 16:18, ganito ang sabi, "At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." At ang nagsasalita dito ay mismo ang ating Panginoon Hesukristo, na ang kausap ay walang iba kundi si Pedro. At alam naman natin, Pastor, na itong ibabaw ng batong ito, wala namang ibang batong binabanggit ang Panginoon, kundi yung siya. Siya, yung mismo ating ang Panginoon pundasyon. Hesukristo. At ang sabi pa nga niya sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So sa makatuwid, ang iglesyang ito na itinatag ng Panginoong Diyos sa pangasiwa ng mga apostol, ng mga alagad, ay meron silang kapangyarihan o binigyan ng otoridad para doon sa mga kaanib nito, nakakalagan dito sa lupa, ay kakalagan doon sa langit, at yung mga itatali dito sa lupa, itatali sila doon sa langit. Mahalaga pala, Pastor, na ang isang mananampalataya ay kabilang sa iglesia o sa iglesia ng Panginoon. Ano po? Sapagkat doon ay ang wika'y gagabayan, papatubayan, sa lubos na magiging ganap na isang anak ng Diyos. Ito po bang iglesia na ito, Pastor, ay nagpasimula nung si Kristo ay dumating, o ang konseptong ito'y meron pang dating orihinal na pinanggagalingan? Itong iglesyang ito ay merong orihinal na pinanggalingan. Sapagkat ito ay napakahalagang maintindihan ng tao para mapagsiyasat niya na talagang mahalaga pala ang iglesia. Hindi yung, ang iglesia ko, ako na lang sarili ko. Dahil naman sa bahay na lang ako. bahay ko, pwede naman ako sumamba sa Panginoon. Hindi nang pinag-uusapan kung anong iglesia ako kaanib. Dito sa aklat ng Gawa 7:38, ito yung tinatawag na church in the wilderness. Sabi, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama na ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So may iglesia pala sa ilang, Pastor. Ito yung mga tinawag mula sa Ehipto, di po ba? Ito yung mga taong dumaan ng maraming hirap sa buhay. At ano pat, nakalimutan nga nila yung may kinalaman sa Diyos. Pero sila ay Tinawag, pinalabas. At pagkatapos, sila yung naging kasangkapan ng Panginoon Diyos upang mahayag ang kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, Pastor, ang isang iglesia pala o yung simbahan, hindi lang pala ito yung
concrete na building, Hindi yung gusali. gusali, kundi kahit saan na nagkakatipon yung mga tinawag ng Panginoon, yun pala ang nagko-comprise ng iglesia. Yeah. Okay, tama yun, Pastor Bray. At yun ang dapat maintindihan ng ating mga tagapakinig. At dito po, mga kaibigan, ay ipinapapansin lamang po namin sa inyo na meron talagang itinatag ang Diyos, isang iglesia, na kung saan ay inaakit ang bawat isa na tayo umanib. Ano naman po, Pastor, ang pinakapakay ng Diyos? Bakit niya po tinawag ito? At bakit niya binuo ito? At isa sa mga pakay ng Diyos, unang-una, sa Mateo 28:19, ganito ang pakay ng Diyos. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang isa sa mga layunin ng Diyos, Pastor Brian, yung para maging alagad sila ng ating Panginoon Jesus. Kasi marami ngayon ay alagad ng demonyo. At ang kanilang pagiging tao o pagiging Kristiyano nila magkaiba sa tunay na original na panukala ng Panginoon. At sapagkat ang tao ay nagkasala nga at sadlaki sa kanyang paggawa ng masama, ang tao ngayon ay papagbalikin sa ating Panginoon at gawin na isang alagad ng ating mahal na Diyos. At itong pagiging alagad na ito, Pastor, mula sa lahat ng mga bansa, wika at lahi, di po ba? Ibig sabihin, pambuong sanlibutan, ang panawagan ng Diyos para sila ay papagbalikin. At meron pa, sa Mateo 28:20, na dito na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So bukod sa gawin silang mga alagad, ay sila'y mga tagasunod ng mga alituntunin at panuntunan ng Diyos na ipinagkaloob sa tao. At ito ang layunin ng Diyos kung bakit ang iglesia ay naitatag. Napakaganda, Pastor, kasi dito sa mga ito, ang mga apostol, ang mga Hudyo lang ang may alam tungkol sa kautusan ng Panginoon. Ngayon naman na ipinaalam sa buong mundo. Pastor, paano po ba isinasalarawan sa Biblia yung iglesia? Kasi napakarami po mga paglalarawan sa Biblia ng mga grupo-grupo. Ano po ba ang paglalarawan tungkol sa iglesyang ito? Una sa lahat, ang sabi ng Biblia, ito ay isang katawan. Ang paglalarawan ng Diyos sa iglesia, ito'y isang katawan. At ito ang nababanggit sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa magitan ng krus, sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Sa makatuwid, Pastor Bray, yaong lahat ng mga tao na naging kaanib ng isang samahan, ng isang iglesia, ay tinatawagan, ipinapaalam na sila'y isang katawan. So dapat, Pastor, pala hindi nagkakagatan, ano? Hindi nagkakanuluhan. Hindi nagkakanulohan. Isang katawan lang. Tama. At yun ay kinakailangan maging katulad ng katawan na ito na hindi sinabi na mas nakakahigit ang bibig kaysa sa kamay. O sasabihin naman ng bibig na mas nakakahigit ang tiyan kaysa sa bibig kasi doon lahat ang pagkain. Bagkus nagtutulungan dapat ito, Pastor, kaya isang katawan lang. Kaya yun ang isa sa mga mensahe ng Panginoon Diyos na kung bakit ipinapahayag ngayon na ang iglesia ay kinakailangan isang katawan. Walang mas higit na nakakahigit doon sa kanyang mga layunin. At saka nabanggit, Pastor, yung sakit ng kalingkingan, sakit din ng buong katawan. Subukan mo magkasakit sa yung tinatawag na ingrown. Ingrown. Dama mo yun hanggang ulo. Kaya dito, ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat na maintindihan ng ating mga sumusubaybay. Ano pa po ang simbolo na, Pastor? Na At ito pa ang sinasabi ng Biblia, isang templo. Bukod sa isang katawan, isang templo ayon sa Efeso 2:20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan o kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. So dapat maintindihan natin yun, na ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia ay magiging isang templo. Katulad na sinasabi sa Efeso 2:20. So itong templo na ito, Pastor, hindi dapat tinitibag. Binubuo. May Laging isa-isa nating buo binubuo. at laging iniingatan ang sinasabi ng Biblia. At sa aklat ng Hosea 2:19, Pastor Bray, ang sabi dito at ako'y magiging asawa mo magpakailanman, oo, magiging asawa mo ako sa katuwiran, at sa kahatulan, at sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Nangangahulugan itong mensahe ng Diyos para sa iglesia, isang kasintahang babae. Ito naman ang sabi ng Apokalipsis.
ng iglesia ang siya yung kumakatawan sa babae na siyang kasintahan ng lalaki. O, ibig sabihin, Pastor, isang araw, magkikita sila, magpapakasal sila sa isa't isa. At yun ang sinasabi ng aklat ng Apokalipsis. Mhm. At walang duda yun, Pastor Bry. Ganito pa ang sinasabi ng Jeremias 3:14. Mula sa pagpapakilala na ako'y magiging asawa magpakailanman, sabi ng Jeremias 3:14, kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak. Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadaling ko kayo Sa sa Sion. Sion. Sa banal na kasulatan, So, pag pinag-uusapan ng Sion, isang lugar na napakaganda at ubod ng pagpapala ang matatamo. At dito na yung templo ng Diyos at kukunin niya at makakasama niya magpakailanman. Ano, Pastor? At kaya nga ito napakahalaga na ipapansin natin sa ating mga kaibigan na hindi basta lang natawag na iglesia, kundi may mga layunin at adikain ng Diyos sa mga kaanib nito. Ano pa po, Pastor, ang mga paglalarawan sa Biblia para maunawaan natin ito? Dito sa aklat ng Hebreo 12:22, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So sa makatuwid, ito yung isa sa mga pinapakilala ng Diyos na yung ito'y Jerusalem sa itaas. Na ano pat yung lahat ng mga tinawag sa pangkalahatang na pulong na at iglesia ng panganay, ito yung tinatawag na mga taong ganap at pinasakdal ng ating mahal na Diyos. So mananahan din sila sa bayang sakdal, di po ba? At ito yung tinatawag na Jerusalem. At sa Galatia 4:26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang inana natin. Kaya, Pastor Bray, napakagandang makasapi o maging kaanib ng iglesia ito na hindi lamang tinutukoy yung isang iglesia, kundi yung iglesyang sinabi ng Panginoon na tinubos ng kanyang dugo. Meron pa po bang iba pang pagpapakilala, Pastor, para mas malubos natin makita kung ano ibig sabihin ng relasyong pang-iglesia? At ito yung sinasabi sa aklat ng Efeso 1:5. Ito ay tayo dito ay isang pamilya. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkup na tulad sa mga anak sa magitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So, ibig sabihin, pagka tayo kaanib ng isang iglesia, tayo isang pamilya, Pastor Brian. So magkakapatid. Magkakapatid. So, hindi kinakailangan maghari yung tampuhan natin, O yung kompetensya. yung kompetensya, at saka pagkatapos, yung iba'y nag-aagalit sa kapwa niya kaanib. Kinakailangan manatili ang pagmamahal, pagkakaisa, sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon upang makilala na tayo nga'y mga alagad niya. So, ibig sabihin, Pastor, talagang may relasyon na mas malapit kaysa sa ordinaryong relasyon sa isa't isa. Natatawagin talaga nating magkakapatid tayo sa isa't Na isa. mas higit natin titignan na merong kapanagutan at responsibilidad yung pagiging magkakapatid natin sa loob ng iglesia. At umihigit pa ito sa relasyon ng pamilya, yung tinatawag na magkapatid sa laman at dugo. Sapagkat dito, ang Diyos ang siyang nagiging ama doon sa langit. So, kapatid sa Espiritu. Ano pa po, Pastor, ang ilan pa sa mga pagpapakilala? At dito sa 1 Timoteo 3:15, itong pagpapakilala nito ay isang haligi at suhay ng katotohanan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay Ng ng katotohanan. katotohanan. So sa makatuwid, hindi ito pangkaraniwang samahan lamang. Hindi ito parang club lang na, Hindi ito isang fraternity group. na nagpoprotektahan sa isa't isa, nagtatanggol sa isa't isa, na nagbibigay ng trabaho sa isa't isa. Hindi lang pala ganun, Pastor. Mas higit doon sa iniisip natin na adikain ng Diyos para maalaman ng tao na itong iglesyang ito ay
haligi at suhay ng katotohanan. Ibig sabihin, pinananahanan dito, Pastor, ng katotohanan, ng totoo talaga. Kaya ang mga kaanib, kinakailangan maging makatotohanan din ang ipinamumuhay na panuntunan ng Diyos na ibinigay sa tao. At of course, Pastor, ang katotohanan nanggagaling dapat sa Biblia at hindi nanggagaling sa opinion ng namumuno o karismatikong leader. Di At po ba? meron pinagbabatayan, at ang pinagbabatayan ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Pastor, bago po tayo, alam ko marami pang pagpapakilala ang Biblia tungkol dito, pero ang tanong ko po bago tayo matapos paano po ba natin makikita sa ating mga sarili na kailangan na tayo ay kabilang na sa iglesyang ito? Bago po ninyo sagutin yan, Pastor, may ilang paalala lang na dapat tayo marinig mula sa mga testimonya ng ating mga kapatid. Ako po ay isang converted ng iglesia ng Seventh-day Adventist. Ako po ay isang dating iglesia ni Cristo. Nagsimula po ako dito ay nung nag-aral po ako sa Mindoro. Then pagka-aral ko po sa Mindoro, naobserbahan ko po yung bilang Adventist po, bilang ang pagba-Bible study po ng Adventist. Then yun po, ang naobserbahan ko po ay yung pag-ano ng Bible, hindi ka makaka-ano ng Bible sa iglesia ni Cristo po, hindi ka makakahawak ng Bible. Tapos dito po sa Adventist, dito ko po naranasan yung ikaw yung magtatanong, ikaw rin po yung sasagot kasi ikaw mismo na makabasa ng Biblia po. Then yun na po, pumunta po ako ng AUP, dito po ako nagsimula nagpa-convert since 2014, nagpa-convert po ako. Malaking bagay po para sa akin na makilala po ang Panginoon bilang isang Kristiyano po. At bilang pong isang kabataan, ako po isang nalulung din sa bisyo na pasaway po. Tapos, yun po, simula pong nakilala ko ang Panginoon, nabago po yung aking buhay bilang isang Kristiyano. Ako po ay naging mabuting halimbawa po sa katulad kong kabataan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat hindi niya po ako hiniwalayan ng paggabay at hiling ko po sa Kanya ay nawa po ay bigyan niya po ako ng patnubay para po maging isang fisherman ng mga kabataan na katulad ko po. Kagaya nung tanong natin kanina, Pastor, medyo malalim at lagi ko naririnig na tanong ito sa ating pong mga kapatiran, sa iba't ibang mga dako. Okay, na-realize niya na kailangan niya ng iglesia, marami naman sa kanila ay parang independent lang. Pero bakit naman ako pupunta sa church na yon? Napakaraming hipokrito doon. Maraming nakikitang mga mali, Pastor. Ano maisasagot natin sa ganitong mga paraan? Ito nga ang isa sa malaking suliranin ng tao. Pagka siya'y nagsisiyasat at gustong makahanap ng isang pulutong ng mga mananambahan na maaaring isipin niya na doon ay wala ng kaplastikan ng mga kaanib. Pero wala tayong makikitang ganun na sakdal na iglesia. Sapagkat merong mga individual na kapasyahan ang mga bawat kaanib. Maaaring tama yung panuntunan na ipinatutupad, subalit merong kahinaan ang isang kaanib na siyang lagi mong magiging kasama sa mga pagsamba. At dito ay kinakailangan maging mapagsiyasat din tayo na maging matibay tayo sa ating mga pag-anib na hindi tayo natingin sa tao. Sa Biblia nga pa nga, sa Osea, itong babaeng sinisimboluhan ng iglesia, sa babaeng patutot. Hinahanap-hanap ng Panginoon. Nahanap-hanap ng Panginoon at pagkatapos nakapagbalik loob naman. Pero pinabanal naman niya. Binanal niya, pero sa kabila noon, hindi perpekto ang iglesia. Kaya nga, sa mga ibang mga tao na naghahanap ng lugar na po pwedeng doon ay makasumpong siya ng comfort at kapayapaan, wag siyang titingin sa tao. Pangalawa, kung ang tanong naman aanib sa pagiging kaanib ng isang mananampalataya, hindi dapat maging batayan at pamantayan ng tayog ng gusali o kaya ganda ng bihis O dami ng tao. o dami ng tao. Kasi kung sa dami lang magbabase ang Panginoong Jesucristo sa isang tunay na iglesia,
kawawa naman yung kakunti ang mga kaanib, pero tapat ang kanilang mga pagsunod at panuntunan na kinikilala na mula sa Diyos. So, kinakailangan mapanuri tayo, siyasatin natin mabuti, mag-aral tayo ng banal na kasulatan, at huwag tayong padalos-dalos sa ating mga kapasyahan. Baka nga naman, katulad na sinasabi sa aklat ng Mateo 24, may mga nagpapanggap na Kristo at mga propeta at sasabihin sila yung tama pero kabulaanan ng lahat ng kanilang mga nasa puso. Pastor, gusto ko lang pong ipaglingkod sa ating mga manonood. Tayo po ay hindi naniniwala na ang ating iglesia lamang, tayo lang ang maliligtas, di po ba? At naniniwala din tayo na may mga marami pang nasa ibang lugar. Ano po ba ang ating konsepto tungkol dito, Pastor, na masasabi natin sa ating mga kapatid? Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa makatuwid, Pastor Bry, na yung konsepto at paniniwala natin na hindi natin sinasarili ang kaligtasan hinggil sa reliyon o pangalan ng reliyon na kung saan tayo kaanib. Alam natin na meron pang mga ibang mga tapat na mga mananampalataya na sa ibang kawan pero hindi pa dumating sa kanila ang liwanag hinggil sa mga tinatalakay natin. Pero balang araw ay didinig sila ng tinig ng kanilang pastor, ang Panginoong Diyos, at sila'y aanib sa tunay na iglesia na siyang tinubos ng ating Panginoon. Pastor, huling paanyaya po sa ating po mga tagapakinig. Mga kaibigan, ito pong aming ipinaglilingkod sa inyo ay isa pong paksa na marahil kayo nag-iisip ngayon, ano bang iglesia na meron kami at dapat ba kayong umanib sa amin? Tangi nga po ang sinasabi namin sa inyo, magsiyasat, pag-aralan po ninyo ang mga pangunahing doktrina at aral mula sa banal na kasulatan at inaanyayahan po namin kayo na daluhan po ninyo ang aming mga pagsamba at mga pagpupulong upang inyo pong makita ang napakalaking kaibahan ng aming pong mga paglilingkod na aming pong ginagawa sa ating mahal na Diyos. Tatandaan po ninyo, meron pong mga katangian na ibinigay ang Panginoon sa isang tunay na iglesia. Kayo po ay magsiyasat at kayo po ay lumiham o kaya ay mag-text sa amin para nang sa ganon ay inyo pong makilala ng lubos ang iglesia ng Panginoon Diyos na siyang amin po ipinakikilala sa inyo. Ayan, salamat po, Pastor. Napakaikli po talaga ng panahon para pag-usapan ito. Pero marami pa po tayo mga episodes sa pag-uusapan natin ng mga bagay na ito. Kagaya po ng sinabi kanina, kayo po'y lumiham o kaya makipag-communicate sa amin. Pakinggan po natin ang mga musika na magtutuon muli sa atin ng ating po pag-iisip sa mga aral ng Panginoon. Use me, Father, to go and tell the world
that if man would believe, he will not be demised, for God has promised he will have eternal life. This is my mission. Ayan, maraming salamat po sa muling pagsubaybay sa atin. Tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Pastor. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal. Nagpapasalamat po kami sapagkat muling naihayag ang inyong mga salita. Amen. Ang aming dalangin doon sa mga taong naghahanap, nagsasaliksik ng isang pananampalataya na kung saan ay maglilingkod sila sa inyo. Amin pong dalangin na sila'y inyo pong akayin sa tunay na itinatagpo ninyong samahan ng mga mananampalataya dito sa lupang ito. Pagpalain po ninyo ang lahat ng inabot ng pabalitang ito sa mga sandaling ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Marami-rami na rin ang ating napapag-aralan. Pero ang tanong, kung ito ang paniniwala ng Panginoon Kristo at ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon Kristo, hindi mo ba dapat paniwalaan din ang mga bagay na ating pinag-aralan? Ito po si Pastor Brian Tolentino muling nag-iiwan sa inyo ng maligayang pagbati at hanggang sa susunod dito po sa programang What Jesus Believes. I love traveling around the world and observing the different customs people have and the way that they greet. Of course, much of the Western world, they shake hands, but they have a unique custom in the Philippines that you really only find there to the same degree. When you meet someone and you like them, you show your love by taking a picture. I'm standing online to have a picture with Pastor Doug. Pastor Doug! They got families, and they feel like it just is part of a relationship. When you snap a picture with someone, you become an eternal friend every time they look at the picture. And the family has friends, and they need to be in the picture too. You know, they don't want to hurt anybody's feelings and make them feel left out. And so everybody's included in the picture. So we're even going to take a picture of the whole country of the Philippines to make sure we don't leave anybody out. Gotta fix my smiley muscles. Calisthenics. And if you really love them, you take another picture. And another. Again, 1, 2. Pastor, one more picture, Pastor. One more picture. And I really knew they loved me when then they said, could we have one more? Just as I was stepping on the plane. I'm serious. Being raised as a pastor's kid is not always easy. Even though I was taught all the Bible stories, heard all of the principles and everything, didn't really care what the Bible had to say. I remember when I was 10 years old, my dad and my mom announced to us that they were gonna have a divorce. I experienced a lot of pain from this divorce. Like anybody that experiences pain, you immediately go to seek pain relief. For me, these came in the form of drinking, doing meth, smoking weed. I decided to go on a trip down to California to make a little extra money. My big business plan consisted of me purchasing large amounts of marijuana, stuffing it in a hidden pocket in the back of my sweatshirt, and flying down on the airplane and selling it at a higher price. So I ended up going to the airport. I got dropped off there and I had my
herb in the back of my hoodie, right? I began to wait in line and I started to look over all of the different TSA shirts walking by. I saw different guards with machine guns, cops and dogs. I started to freak out and panic. I began to bargain with God and saying, Lord, if you get me through this, I won't ever sell any more drugs anymore after this, okay? Took my shoes off, took my belt off, but they didn't make me take my hoodie off. And I was able to get right through security. I ended up selling just a little bit of the marijuana and smoking most of it. I came back with a loss. When I got on the plane to come back, I was sitting there feeling pretty down and discouraged about my trip and the way that I was. I began to really realize how sick my addictions had become, how thick the cords of sin had really wrapped around me. A friend told Stephen about the book, The Richest Caveman by Doug Batchelor. He obtained a copy from his father and began reading it. When I read Doug's story, I saw that he came from a pit of sin just like I was in. And he was actually probably even worse than me. And I couldn't believe that. It just totally captivated me because I could identify with Doug's experience. I never knew what it was like to truly live. But after I invited Jesus into my heart, God began taking me places that I never dreamed of going. I am so thankful to God for Amazing Facts, for Doug Batchelor, and his book, The Richest Caveman. I would never be where I am today if it wasn't for God using these as instruments to reach the unreachable. Dedicate your life to gratitude. Please join Amazing Facts in a special season of prayerful and charitable gratitude to our Savior, the Lord Jesus Christ. Mark your calendar. Giving Tuesday, December 2nd, 2014 is just around the corner. What will you do? IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Elisa? She is a teacher in a foreign land but wants to earn a graduate degree from a Christian school. Where can she study? For various reasons, you may be like Elisa. The good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.